Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Kiko Barsaga. Yan o. Breaking news, sabi pa dyan. AFP General Browner denies private video call with Romualdez. Threatens Congressman Kiko Barsaga. So, hindi na specify anong klaseng video call ito at anong klaseng threat binato, allegedly binato ng Chief of Staff sa kongresista. I think last year, mga December ba o November, kumalat sa social media yung pagtatawagan ni Speaker Martin Romualdez with the Chief of Staff, yung ina-announce ni Speaker Romualdez yung approve na sa BICAM, parang ganon, yung increase ng subsistence allowance ng mga kasundaluhan natin from 150 pesos per day, ginawang 350 per day. Ang laking tulong nun. So, yun ang alam kong video na kumalat last year. Napanood ko yun, pati mainstream media. Kasi may nabasa kong post na habang nag-uusap sa phone, parang sinadya na binidyo, then sinadya na inilabas sa social media, kaya kumalat. Para bang propaganda, may pabot sa taong bayan na kumikilos si Speaker Martin Romualdez para sa kapakanan ng mga sundalo. Para ganon ang mensahe. We support you, General. Tell our troops that we are behind your back. Gagawin namin ang lahat para masuportahan ang pangangailangan ng ating mga sundalo. Ipabot mo ang ating suporta. Parang ganon yung matandaanan ko na, yes sir, yes sir. Tuwan-tuwa naman si General Browner sa video na yon. But then, maraming comments na bakit nakikialam ang Speaker of the House sa affairs ng Armed Forces na hindi naman siya kasama sa chain of command. And I agree with those comments dahil first time in history, I spent the best years of my life in the military service. 34 years po ako sa serbisyo. Pumasok ako 1983. Nag-retire 2015. Never in my 34 years in the military career, na nakialam ang Speaker of the House sa mga ganyang usapin. Kasi trabaho yun ng presidente. Ang chain of command is President, next Chief of Staff na. Pati nga ang Secretary of National Defense, hindi siya kasama sa chain of command. So dapat presidente ang nag-a-announce ng mga ganong bagay, increase whatsoever. So marami ang nagulat, marami ang bumatikos. Bakit ginagawa yun ng Speaker of the House? Marami siyang ginawa sa military, yung nagbisita siya sa Pag-asa Island. I think 2023 ata yun. Bisita. Inunahan pa niya ang presidente pagbisita sa Pag-asa Island, yung umiinit na issue ng West Philippine Sea. Tapos, I think last year, o the other 2023, ang Speaker of the House umikot, bumisita sa different AFP camps nationwide. Sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro, may nag-text sa akin na, Bok, ano bang pinag-usapan? Nandyan daw si Speaker Martin Romualdez sa
4th Infantry Division Headquarters, Cagayan de Oro. Patag, Cagayan de Oro. Ano bang pinag-usapan? Tinatanong sa akin. Wala naman akong connection sa loob. Hindi ko masagot kung anong pinag-usapan. Basta, umikot si Speaker Martin Romualdez sa military camps nung mga panahong iyon. Para bang, ano bang purpose niya na... anyway, balik na tayo dito sa issue na denies. Hindi totoo yung video. Ganun ba yun? Magbasa lang ako sa mga comments. Ito. Boss Dave, baka AI naman daw kung... napanood ko kung yung video na yun, yung pinag-usapan yung increase ng subsistence allowance o food allowance, tunay yun. Ano ba? Don de la Santa, from my perspective, hindi aksidente ang biglaang pagkalat ng video ni Romualdez na nagdi-discuss tungkol sa AFP budget. Kung AFP budget, hindi ko na alam ito. Hindi ko na kaya hindi ako sigurado kung anong video. It feels like a deliberate reminder sa mga sundalong nadadamay tungkol sa umano'y 15 billion ghost projects and indirect warning na under scrutiny na rin ng mismong institusyon nila. Kaya siguro maraming men in uniform ang tila nagdadalawang isip na makialam sa mga aligasyon laban sa kanilang commander-in-chief. Mas nagiging destabilizing ang sitwasyon kapag naisip mong hindi political enemies ang pinanggagalingan ng mga paratang, kundi dalawang taong may direct at personal knowledge, si Saldico, na hayagang inilink ang Pangulo sa budget insertion. So, forgive me, hindi ko alam kung ano itong tungkol ba sa budget ng AP, yung 15 billion na pondo ng TICAS. Infrastructure project ito TICAS is Tatag Infrastruktura sa Kapayapaan at Seguridad. Budget nilagay sa DPWH para magpatayo ng mga military facilities, headquarters, barracks, training camps. Kaya lang sa kasamang palad, maraming basta hindi maganda. Hindi matuloy-tuloy kaya nagreklamo si Senator Gatchalian, siya ang nakadiscovery niya. So ang panawagan ng AP kung pwede, yung pondo ng TICAS, ibigay na lang diretso sa DND o AP. Total ang AP may kakayang mag-construct dahil may mga AFP engineer units. Bakit idaan pa sa DPWH? Okay? So tungkol sa budget. Ano pa? Jam, may balita, may condo building si General. Bali-balita lang yan Norman Luzon, the camera never lies. Wendy Nazareno, may video, may picture, i-deny pa. Ray Hensley Silad Uyamat, caught in the act, deny pa. Flory Jen, ghost video, be like? Joe Lance, walang kawatan na amin. Bino Mangahas, we can verify the authenticity via the telecommunications company. Jonald Kizo, huling-huli na, deny pa rin ang bayan. Ano bayan? Brownie? Armac, Brownie is starting to bark now. Truth hurts. Denial is real. Purge RC, AFP chief, sangkot sa anomalya. Puros wag mo nang i-deny. Can't deny the proof. So, nasa delikadong kalagayan ngayon itong ating Congressman Kiko Barsaga dahil sa mga yung pinaglalaban niya ang taong bayan laban sa korupsyon. Ipagdasal natin
kumusta na yung kaso niya sa Kamara, yung ethics complaint. Baka wag tayong magtaka, bigla na lang ma-suspend or ma-expel, matanggal siya sa pagiging kongresista. Ipagdasal po natin siya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income natin pantulong po sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng livelihood assistance at saka housing assistance sa kanila.